Ako si Virgilio S. Almario, ang tagapangulo ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining. Malugod naming inihandog sa inyong lahat ang programang Buhay na Buhay. Panahon na para lalong suriin ang tunay na yaman ng lahing Pilipino, isang lahing binubuhay ng 8 kultura. Ang bawat isa'y mayaman, malalim, may sariling pag-iisip at pananampalataya. Kultura'y buhay na buhay sa buko na nananalaytay. Pilipino'y buhay na buhay sa buko na nananalaytay. Nagkakaiba ngunit nagkakaisa. Ang bawat isa, buhay na buhay. Nagmula pa sa paniniwala sa diwata na kinalaunan, bli ang nahaluan. Tuwing may nakikita kayong nagtitirik ng kandila sa harap ng Poong Nazareno, Birhen Maria o Santo Niño, o tuwing Semana Santa kung narinig nyo ang pag-awit ng Pasyon, o tuwing Mayo kapag inaalay ang bunga at ani kay San Isidro Labrador, mararamdaman nyong buhay na buhay pa rin ang kultura ng pamamanata. Sa Jerusalem na bayan, dito ay ang Poong Mahal nagutos sa... Ayon kay Ginoong Felipe de Leon Jr., ang kultura ng pamamanata ay mahalagang bahagi ng buhay ng mga Hispanized lowlanders o mga Pilipinong nakatira sa Kapatagan na unang napasailalim ng Kristyanismo. Napakaraming mga Filipino cultures at tinatawag natin at isa dyan yung pamamanata. Sa lahat ng ito, ano ba ang mga unifying element? Pamamanata kasi sa English yan, pang devotion, some kind of a vow, sacred vow. At ang ideal niyan ay yung kung paano nagsakripisyo si Kristo para sa sangkatauhan. Ito ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Ang panatang ito ay sinasabuhay sa sayaw, sa awit o dula. Umiinog ito sabay sa mga siglo ng agrikultura o ng simbahan. Ipinagdiriwang sa tradisyonal na piyesta, parada o ritual. Saan nagsimula ang kultura ng pamamanata? Umusbong ba ito nung sinakop tayo ng mga Kastila? O meron bang mas malalim na ugat ang kulturang ito? Para kay Felipe de Leon Jr., ang kultura ng pagdidiwata ang mismong kinaugutan ng kultura ng pamamanata. Ang pagdating ng mga Kastila at ang pilit na pagsasailalim ng mga sinaunang Pilipino ay di naging dahilan upang talikuran nila ang kultura ng pagdidiwatang kinagisnan. Ang buhay spiritual ng mga katutubo ay binalot lamang ng mga Katolikong sagisag, isinabay sa siglo ng Simbahang Romano-Katoliko, inialay sa mga santo imbis na sa mga anito. Hinalo ang mga elemento, paniniwala, tunog at galaw. Ginawang katanggap-tanggap sa panlasa ng mananakop na Kastila. Dasal at ritual, diyan nagsimula ang iba't ibang aspeto ng kultura ng pamamanata, tulad ng awitan ng mga taga-Quezon. Ang awitan ng mga taga-Quezon ay sinasagawa ng mga kababaihan sa tuwing may mahalagang kapistahang Katoliko. Tulad ng Pasyon, ang kanilang inaawit ay hinango sa mga kwentong galing sa Biblia.
Ito ay pagpaparangal sa krus, kung saan ito nagsisimula tuwing May 3 at natatapos tuwing huling Friday ng buwan ng Mayo. So kung ating titingnan, ito ay umaabot ng 3 nobena. At kung saan katapusang Biyernes ng buwan ng Mayo ay ipinagdiriwang yung sinasabi naming silibra, kung saan ito ay mula hapon hanggang umaga ay kami umaawit at sumasayaw sa krus bilang pagpupuri sa Panginoong Hesukristo. Inaalay nila ang kanilang pag-awit para sa kanilang mga natatanging intensyon at dasal sa buhay. Makikita ang pagbuo ng kanilang inaawit na kwento sa iba't ibang bahagi ng awitan. Mahalagang bahagi ng ritual na ito ay ang paglalakad ng mga kababaihan at ang kanilang paglilipat sa mga bahay-bahay ng mga sumali sa awitan. Dito natin makikita ang halaga ng dasal bilang panata. Siguro may iba't ibang dahilan ang bawat namamanata at umaawit sa banal na krus. Marahil noong unang panahon ay dahil upang sila iligtas sa giyera noong panahon ng Hapon. Pangalawa, yung iba ay upang yung kanilang karamdaman, hindi sila magkasakit. At kung sila na may mga pamilya na may mga anak na, ang dasal nila ay makatapos yung kanilang mga anak, makakuha ng magandang hanap buhay. At matapos makakuha ng magandang hanap buhay, ang dasal naman nila ay patnubayan yung kanilang mga anak sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya mapapansin po natin tuloy-tuloy yung kanilang pamamanata. Nakatalaga naman sa pista ni San Juan Bautista ang pagganap ng taong putik sa Nueva Ecija. Matatandaan na si San Juan ang pinsang buo ni Kristo, isang propeta na kinilala sa kanyang mapusok na pananalita at walang takot na pagbatikos kay Haring Herodes. Sa Biblia, isinilarawan ni San Juan Bautista na nakasuot ng balat ng isang kamelyo. Nanirahan siya sa desyerto, malayo sa mga syudad. Ang pagkain niya ay mga pukyutan at insekto. Nagsimula akong mamanata ng Pagsasan Juan noong ako ay kasalukuyang teenager. Para sa akin, ginagawa ko ang pamamanatang ito bilang pagtupad sa aking pangako, bilang pagtupad sa aming kasunduan ng aming mahal na patron, na gagawin ko ang patuloy na Pagsasan Juan bilang pagsasabuhay dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa akin. Imbis na balat ng kamelyo, gumagamit sila ng tuyong dahon ng saging na ipinagbugkos-bugkos at putik ng palayan, hindi graba ng desyerto, ang pinapahid sa katawan at mukha. Nagpuputik ka, inaano mo yung kababaang loob mo sa Panginoon, naglilimos ka, nanghihingi ka ng limos, na ito rin nagpapakita na ikaw ay hindi mo kayang mabuhay ng ikaw lang. Bahagi ka ng simbahan. Nagpapasalamat ka sa Panginoon sa pamamagitan ni San Juan Bautista. Ang mga namanata ay magigising ng maaga at tutungo sa bukirin. Walang iisang mukha ang nakikita matapos pahira ng putik at takluban ng tuyong dahon. Para sa aming mga taga-bibiklat, ang pamamanata ng Pagsasan Juan ay sagrado. Hindi mo kinakailangang ipakita kung sino ka. Ito ay lihim na ginagawa at ang tanging ikaw lamang at ang Diyos ang nag-uugnay sa gawaing ito. Kultura'y buhay na buhay. Kultura'y buhay na buhay. Sa taimtim na dasal nagsimula ang iba't ibang ritual ng kultura ng pamamanata. Bagamat ang mga ritual ay nag-iiba sa bawat probinsya, ang mga ritual ng Semana Santa ang pinakakilala ng karamihan ng Katolikong Pilipino. Ang pag-awit ng pasyon o pabasa ay isa sa mga kaugalian ng Semana Santa na pamilyar sa nakararaming Katolikong Pilipino. Ang bawat lugar sa Pilipinas ay may kanya-kanyang bersyon o paraan ng pag-awit ng teksto. Kasi nung bata pa ako, nakagisnan ko na yung mga lola ko nagpapabasa. Bawat pamilya may schedule na nagpapakain sa pabasa sa aming probinsya. And then nung nandito na ako sa Manila, nung mag-high school na ako, na-involved din ako sa Black Rosary. Tuwing mahal na araw, kami ay nagpapabasa sa aming kapilya.
dito sa Caloocan. Naging maganda po ang buhay ko ngayon kaysa dati at guminhawa po. At masarap din ang pakiramdam ng isang nagbabasa. Nararamdaman namin ng aming sarili na nakukuha namin ng paano kami magbigay ng halimbawa sa mga tao na namamali ng landas. Kaya yun po ang aking maipapayo sa kanila. Ang pagsasadula ng buhay ni Kristo ay naging epektibong paraan para lalong maintindihan ng mga Pilipinong napasailalim ng Kristyanismo ang kanilang bagong pananampalataya. Senakulo ang tawag sa pagsasadulang ito. Ang kwento ay umiikot hindi lamang sa pagpapahirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Sa iba't ibang bersyon, maaaring nagsisimula pa ito sa paglikha ng mundo. Nag-umpisa po ako nung ako 7 taon, 1970, bilang Batang Kristo. At tumagal po hanggang sa maibigay po ng aking ama, binigay niya unti-unti ang kanyang mga papel. Kasi po, lahat po ng aking naging papel sa sinakulo ay galing po sa aking magulang na unti-unti niyang ipinasa po sa akin. Ang larangan ng teatro, ang kanilang nagiging altar kung saan iniaalay ang kanilang angking talino. Tulad ng pabasa, ang iba't ibang rehiyon ng Pilipinas ay may sariling mga tradisyon at ang bawat bayan may sariling grupo ng senakulista. Ang aming pong tema, ang aming mga personahe ay pag ang Kristo po ay nagsasalita, kung tawagin po ito ay tagulaylay. Yung paraan ng kanilang pagsasalita at kapag yung mga Hudyo naman ay kung magsasalita po sila ay abladas, yung bubang pasigaw. Ang senakulo ay di nananatiling isang tradisyon na walang pinagbago. Ang makabagong teknolohiya ng pagpapalabas ay tuloy na ginagamit upang lalong maging kaaya-aya sa mga manonood na nasanay na sa telebisyon at pelikula. Siyempre po ngayon ay medyo moderno na kasi po ang mga pamamaraan natin ay nagbago. Katulad po yung ating mga ginagamit na sound system. Noong araw po ang mga microphone nakasabit lang po sa taas. Ngayon po nang mauso na po yung lapel. Napakaganda po at malinaw na pong napapakinggan ng mga manonood ang sinasabi ng mga personahe ng sinakulista. Para sa mga sinakulista ng Malibay, ang sining na kanilang pinagugulan ng panahon ay mananatiling buhay dahil sa pagsali ng mga kabataan. Hindi lang ang kanilang sining ang pinapasa sa bagong henerasyon, kundi ang kalagahan ng pamamanata maging sa buhay ng modernong Pilipino. Sa lahat ng panata ng Semana Santa, ang pananakit sa sariling katawan ng mga penitente ang nababalot ng misteryo. Ang pananakit ng kanilang mga katawan ay matagal nang ipinagbabawal ng simbahan, ngunit nagpapatuloy pa rin ito. Yung pananakit na yan, kung minsan sumusobra sila, ang ibig sabihin lang yan sakripisyo eh. Kasi lahat halos ng ritual natin, ng rituals of devotion, yung tinatawag na pista, hindi talaga merrymaking yan. Niligyan na lang ng pampasaya, pero ang talagang essence niyan ay penitensya. Pero bakit kailangan may physical pain? Bakit kailangan pinapako sa krus? Bakit kailangan dumudugo ang iyong likod? Walang suporta ang simbahan dyan, kasi drama na yan eh. Pero ang essence niyan ay sakripisyo. Ang pagpapako sa krus ang maituturing na sukdulan na paraan ng pamamanata. Ano man ang saloobin natin tungkol sa uri ng pamamanata na ito, baliwala ito kay Ruben Enaje. Buo ang kanyang loob, pinalakas ng tradisyon ng kanyang angkan at ng sarili niyang pananampalataya. Nagsimula yung panata ako 1986. 26 years old pa lang ako. Dapat 1985 magsisimula na ako eh. Kaso 17 nang nakatalad na magpapapako kaya hindi na ako tinanggap ng tatay ni Kongalan. Sabi niya sa akin 1986,
Doon ko na inumpisan hanggang sa ngayon. Nagtulak sa akin yan, naintrabaho ko nga po dahil gumagawa ng mga karatula kahit saang lugar. Nadulas po ko sa pinakaandamyo naming kawayan. Mula Katlong Palapag, pababa, bagsak na ako. Nasambit ko lang nun, Diyos ko. Nung nasambit ko na yun, wala na akong alam kung anong nangyari, hindi ko na alam. Makapagtataka, walang nangyari, hindi ako nasugatan, nagalusan. Mas lalong hindi ako napila, yung nabalian ng buto. Yan, biglang pumasok sa isipan ko. Magpapasalamat ako sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Ang kultura'y buhay na buhay. Kultura'y buhay na buhay. Huwag sana nating isipin na ang mga ritual ng kultura ng pamamanata ay malungkot o may kaakibat na pananakit ng katawan. Ang karamihan ay masaya, makulay at punong-puno ng tawanan at pasiklaban. Isang makulay na pagpugay sa patron ng mga magsasaka, si San Isidro Labrador. Tuwing Mayo, ang mga bayan ng Katagalugan ay nagdiriwang ng iba't ibang pista na inaalay sa patron. Ang mga kagamitan, hayop at ani ng bukid, lahat ng mahalaga sa kabuhayan ng mga magsasaka ang nagiging sentro ng panata. Wala nang mas makulay pa sa pahiyas ng Lukban, Quezon. Pahiyas Festival po ay pagdiriwang ng mga magsasaka para magpasalamat sa masaganang ani kay San Isidro Labrador. Kaya bilang pasasalamat po namin sa kanya, nagpapahiyas po kami dito ng mga keeping, yung palay, tapos mga gulay, kung ano po yung inaani namin dito sa bayan ng Lukban. Nagsimula po yan sa aming mga ninuno. Bilang pasasalamat po sa aming mahal na patron na San Isidro, naisipan po nila na gumawa ng isang festival para maipakita sa mga tao na yung inaani namin na mga palay, gulay, ipahiyas namin sa mga bahay para makita ng mga tao na ibig sabihin, masagana yung ani ng bayan ng Lukban. Ang tawag nga po namin sa Lukban ay Pinagpalang Bayan. Ano ang mga common na themes, no? Fertility, harvest, no? Kinokonekta din natin pagdarasal para sa ating harvest. Kasama ba yun o iba pa yun? Kasama yun. Kaya nga oras na nagkaroon ng pagsamba sa isang patron, tutulungan ng buong community. Kagaya ni San Isidro, siyang patron ng mga magsasaka. Patron saint of farmers. Kasi nga, yung buhay ni San Isidro, napakabuting tao raw niya. Maski nagpapahinga siya, may nag-aararo sa bukid niya, ang hirang gumagamit ng mga araro. Kaya tataka yung mga kasama niya, bakit nakatapos ka ng araro samantala natutulog ka lang dyan? Yun ang kaya nga naging patron saint of farmers. Kaya symbol of fertility ng lahat ng bagay. Sa Lukban, ang ani ay nagiging alay. Ang pag-ani ay isang dasal. At ang paggayak ng bahay, isang sining na inaalay kay San Isidro. Walang mga formal na gabay o prinsipyo ng disenyo na kailangan sundan. Ang paggayak ay pinagtutulungan ng buong pamilya at mga kapitbahay. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat po. Kaya yun po yung mga biyaya na ibinigay sa amin, kumbaga yung sa mga kalamidad, wala kaming nadadaan ng mga kalamidad. Sa akin pong pananaw, yun po ang napapansin ko. At saka po yun yung aking ipinagpapasalamat sa kanya. Sa akin naman, yung malaki ang nagbago sa buhay namin. Kumbaga ay awa ng Diyos, pinagkakalooban naman kami. Kaya hindi ko kayang talikuran yung mga bagay na pagtanaw ng utang na loob sa mahal na San Isidro Labrador. Makikita natin na ang karamihan ng mga ritual ay napapasailalim ng kultura ng pamamanata ay sinasalihan ng marami.
ang bawat uri ng pamamanata. Maihahambing sa daan-daang dasal at intensyon. Lahat nagkakaiba, lahat personal at taimtim, ngunit pinagsama sa iisang kultura at ritual na may iisang galaw, tunog at proseso. Oras na meron tayong ganyang kultura na dedicated sa isang sacred figure, nagkakaroon ng unity ang community. Kasi ang nakakapag-unify, maski anong komunidad, ay isang sagrado. Sapagkat pag sagrado, selfless yan eh. So, debosyon sa patron at involved talaga ang komunidad. Wala na yatang panata ang mas lalaki pa sa Nazareno ng Quiapo tuwing Enero. Daang libo ang sumasali. Ang bawat bahagi ng ritual ng Nazareno ay naisapuso ng mga deboto. Nagsimula kasi ako dito 1957 bilang isang acolyte. Tapos nagpatuloy kami. Nung naging teenager na ako, tinuruan ako ng simbahan paano makasiwa sa takbo ng prosesyon ng Nazareno. Sinisiguro namin na kung yung mga kailangang gamit, walang diferensya. Dahil unang-una, maraming tao yan eh. Kung merong mang konting diferensya, maski konti inaayos ka agad yun para pagdating ang oras ng prosesyon, walang masamang mangyari na galing doon sa gamit ng Nazareno. May kani-kanilang pulutong. May kanya-kanyang mga papel na ginagampanan. May tinakdang mga antas para sa veterano at baguhan. Lahat nakikibahagi sa pinakamagulo, ngunit pinakataimtim na ritual ng ating kultura ng pananampalataya. Siguro nagpapakondisyon ka dahil may sakitan sa andas para hindi ka mag-collapse o talunin ng init. Ang nakikita ko lang naman dahilan yung mga taong wala na talagang malapitan, walang mahinga ng tulong, sa mahal na pong Nazareno na lang sila lumalapit, sa kanila sila kumakapit, at ganun din siguro katulad ko, na ibibigay din yung hiling nila. Hindi man siguro kaagad, pero hindi, sa tamang panahon din ay pagkakalob sa kanila. Marami sa atin ang nagtaas ng ating mga dasal at pangarap sa pamamagitan ng pagsali sa mga ritual na may halong sayaw, pag-awit, pagsama sa prosesyon. Ano man ang paraan na ating pinili, binuhay natin at lalong pinalaganap ang ikatlong mahalagang kultura ng Pilipino, ang kultura ng pamamanata na nasa puso ninyo, buhay na buhay. Sayang tulay sa ating buhay. Ang ating kultura
paniniwala sa diwata na kinalaunan, bli ang nahaluan ng mga paniniwala ng mga